proyekto, wala sa tamang coordinates. At minsan daw, kayo na lang magsasabi sa contractor kung saan portion ang kanilang gagawin. Senator JB, gusto lang pursue yung point nyo na nilaraise. Kay JM Ramos, binabasa ko yung transcript dito last September 18, 2025. Sinasabi dito, nagkaroon kayo ng meeting ng August 3, 2025, di ba? Yes po, Mr. Kasama Chair. sina Bryce, sina JP, lahat pinatawag kayo. Kasi at that time, papromote na yata si Henry Alcantara papuntang OIC Assistant Regional Director ng 4A. Ano nangyari doon? Anong date po, Mr. August 3, 2020. OIC na po siya nun. Yeah, yun nga. Paalis na siya kasi na-appoint siyang OIC. Nakaalis na po siya nun. Yeah, pero nagpatawag siya ng meeting sa inyo. Ano nangyari doon sa meeting? Yes po, Mr. Chair. Pakinarate mo ano nangyari. Nung gabi po yun, nagpatawag po ng meeting si Mr. Alcantara sa opisina. Pinatawag po niya si Engineer Hernandez, Engineer JP Mendoza, yung iba pong section chief sila, Ernesto Galang, Ruben Santos, Juanito Mendoza, and ako po. Doon po sa meeting na yun, nagalit po si Mr. Alcantara dahil po na-discover po yung mga ghost project po sa opisina namin. And then, doon po pinaamin po ni Mr. Alcantara si Engineer Hernandez and JP Mendoza na wala daw po siyang kinalaman doon po sa mga ghost projects po na yun. Walang kinalaman si Henry Alcantara. Yes po, Your Honor. Kasi ang Mr. Chair. testimony nila ni Bryce noon, pinapaako sa inyo ni Alcantara, sa inyong dalawa ni JP, na kayo yung may kinalaman sa ghost project. Opo, Your Honor. Kino-confirm mo yun, JM? Sige, tuloy mo yung narration ng nangyari noong August 3. Yun nga po, nagagalit po si Alcantara po sa kanilang dalawa kung bakit daw po nangyari daw po yung mga ganun sa opisina po namin. Based doon sa nakita mong mga demeanor, totoong hindi alam ni Henry Alcantara, hindi totoong pinapaakulan sa kanila. Mag-iba yun, ha? Pinapaako sa kanilang dalawa yung mga ghost project kaysa doon sa hindi niya alam na talaga may ghost project at hindi inamin ng dalawa. O inamin ng dalawa. Parang pinaamin po sila ni Engineer Alcantara Okay, sa harap magkaiba po yung namin. pinaamin at saka pinaako. Which is which? Pinaamin dahil may ghost project. Yes po. Hindi pinapaako. Hindi po. Pag pinapaako, ibig sabihin, alam ni Henry Alcantara, pinapaako lang sa kanila. During that meeting po, hindi pinaamin po, hindi po pinaako. So mali yung sinasabi ni na Bryce Hernandez na pinapaako lamang sa kanila pero alam ni Henry Alcantara Doon po sa meeting po na yun. sa meeting na yon. Oh, Bryce, what can you say? Your Honor, ang sabi po sa akin ni Boss Henry doon, tsaka po kay Engineer JP, akuin niyo yan. Akuin yung dalawa yan. Yun po ang sinabi sa amin, Your Honor. There, Mr. Chair, with your permission. JM, dun sa meeting na yon, yung tanong din po ng ating chairman, ano sa tingin mo yung demeanor, yung action ni Alcantara, galit talaga? Dahil mukha ba siyang nagulat doon sa niya na-discover dahil sa iyong hindi pagpayag doon sa mga ghost projects? Galit po siya, Your Honor. So, siguro, Engineer Bryce, ano yung ibig sabihin akuin? Akuin nyo dahil kayo may kagagawan o inutos sa inyo dahil alam niya? Parang sabi kasi ni Engineer JM, hindi talaga alam. So, sabi, akuin nyo na dahil kayo may kagagawan. Ganun ba? Ang pagkakaintindi ko po, gusto pong kami lang ang managot dun po sa nangyari na yun. Hindi, kasi nga, hindi pala niya alam. Alam po. Alam niya ito? Alam ang po, mga Your ghost Honor. projects? Alam po, Your Honor. Pero sabi ni Engineer JM, mukhang hindi dahil kaya kayo sinita at nagalit. Nung Your Honor. na-discover. Your Honor, wala po akong ikinilo sa opisina na hindi alam ng boss ko. For the record, kanina natanong natin ni Senator Bamakino, no? Talagang minsan sinasadya nyo, over-design yung mga projects pero ginagawa nyo
kung di substandard yung under design para lang mas may kitain, tama? Tama po, Your Honor. So itong mga again for the record, i-reiterate lang natin, kaya nyo ginawa yung ghost dahil mahirap nang masyadong habulin, no? Dahil dun sa porsyentong nawawala, dahil na tumaas na yung tara, gaya nung sinabi mo nung huli, kaya nangyari itong ghost. Opo, Your Honor. Kailan nagsimula? Instruction po ni boss sa amin yan. Instruction ni Boss Henry? Opo, Dahil Your Honor. mataas na, hindi mahabol. Opo, Your Honor. Kailan nagsimula yung ghost projects? 2022? Doon sa inyong distrito? Yung mga proyekto? Sa pagkakatanda ko po, mga ganun po, Your Honor. 2022. Tapos kaya ako tinatanong yung 2 weeks, no? Yung halimbawa, Mr. Chair kasi, pag may nagsingit sa GAA, walang may alam kung ano ang maaprubahan kung ano yung lulusot. Tama, di ba? Hindi mo malalaman. So pag lumusot yung GAA, pag na-publish na, ang ginagawa niya 2 weeks, gagawin niyo yung program of works, estimate lahat, design, planning, kinonform mo kanina, tama, no? Bago para mapabid ka agad. Tama po, Your Honor. So, hindi ba ito nagre-resulta kung bakit nagkakaroon tayo ng substandard na mga proyekto dahil, siyempre, madalian yan Tama. Tama po, Your Honor. Kulang po sa preparation. Kung sa preparation, 2 weeks So, Opo. ito rin ba rason kung bakit yung mga pinakita rin ni Senator Lacson sa kanyang presentation noon na may copy and paste, halos pare-pareho yung specification, halos pare-pareho yung cost, pati yung estimate, lahat pare-pareho. Ito ba nangyayari? Kasi nga, kulang kayo sa oras sa preparasyon. Parang ganun na nga po, Your Honor, kasi parang nagiging meron lang pong pag gantong amount, automatic ito nang gamitin mong plano. Wag mo nang tingnan actual yan para maipabid natin agad yan. So, ang Meron concern, akong standard na ganun, Your Honor. so, ang concern na maihabol, maibid lahat. Tama po, sa Your Honor. 2 linggo. Tama po, Your Honor. So, nakakabahala po ako, Mr. Chair, kasi yung mga proyektong mangyayari, ganun po, no? Substandard, mamadaliin lahat, ganito nga, tsaka yung copy-paste na rin. Yung pong pagturo ng proyekto, ganun naging ka-powerful ang district office, na halimbawa po yung contractor, kayo na nagde-decide kung halimbawa, mahaba yung flood control, kayo nagde-decide kung sino ang gagawa ng portions. Your Honor, ang nagde-decide po sa amin yan si Boss Henry. Bigyan ko po kayo ng example. Kunwari may nabid po kami dito sa location A dapat. Nabid siya, then i-implement na po. Dapat po, tapos pagdating mo po sa actual site ng site A, hindi po siya magagawa kasi may problema po sa mga tao, right of way, ganun po. Dapat po doon ibabalik po yung pera nun dapat po ibabalik kasi hindi po may tamang proseso po doon para ilipat po. Hindi po Senator JB, ituturo lang. with your permission, paki-explain mo yung may kapis, di ba? Sa Taliptip, Bulacan. Kung paano nyo minagic yung December 17, notice of award. Opo. December 18, notice to proceed. Ganun ba ka talaga, Secretary, ganun ba kabilis yun? Between the notice of award and the notice to proceed, 1 day, pwede yun? Hindi naman po siguro. Okay. Then after 2 days, December 20, nag-progress billing, 42%. Posible bang maka 40% accomplishment after 2 days? I don't think so. Okay. Pero December 27, kasi hindi na umabot ng Pasko, binayaran nyo yung 42%. I think parang equivalent to 42 million. First progress billing. Yung ganong kabilis, Secretary, nangyari na ba yan? Yeah, this is the first time I heard about Okay. it, Your Honor. So March 14, second progress billing. Nagbayad uli kayo ng 39.8 million. March 19, completed. Ganito nyo ginagawa yung alam mo, Bryce, ito yung tinatawag na malversation through falsification. Kasi obviously, pinalsify nyo yung mga liquidating instruments. Yung tulad ng pinakita ko, Senator JB, na isang litrato yung ginamit nyo
Hindi nyo man lang inedit yung 2 tao doon, hindi na gumalaw between December at saka March. Andun. Ayun, no? 2 mama. Ito yung first billing. Ayun yung second billing. Ano yan, garapalan? Hindi nyo iniisip na ma-research ito? Ganon kayo katapang para mabilis makasingil ng pera? That's one case. Isa pang case, 2 project, sabay lahat ng petsa. Sabay, lahat ng petsa, walang pagbabago. Di ba trabahong tamad yan? Magnanakaw na rin lang kayo, hindi nyo pa pinuhin. Kindly explain. Your Honor, hindi naman po kami makakasingil yan kung hindi po pinayagan ni Boss Henry. Yun ang tatanong ko eh. Kayo nang may gawa nito, di ba? Kasi kayo pipirma eh. Sina JP, lahat, pati yung accountant. Yun ang sasabi ko maliwanag na falsification. Kasi alam yung mali, pero nagpipirma kayo. At hindi naman, Secretary, kindly confirm, hindi naman ma-release yung pera nang walang pirma yung DE at saka ADE. Yes, Your Honor. So kasama kayo sa falsification. Alam mo ba yung malversation through falsification pag lumabas ng 8.8? O non-bailable yun. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Go ahead, Senator JB. Thank you. Thank you. So, going doon sa modus bank, sana matulungan muna nyo na kami. Andyan na rin lang kayo para hindi na maulit ito. Siguro naman nakapag-isip-isip na kayo na nando kayo sa baba, sa piitan, sa detention room, habang na-contempt. Ay, yung pong tinuro din na Senator Lacson, no, yung nabanggit niya yun sa kanyang privilege speech, pati yung coordinates, minsan parang hula na lang, minsan halos wala, pupuntahan mo, wala doon. Ang papadalang mga picture, yung mga meron na accomplishment, nangyayari ba yun? Kagaya nga po nung yung pinapaliwanag ko po, Your Honor, ang na-encounter ko pong ganyang instance is yung pag hindi nga po applicable dun sa isang lugar, ililipat na lang po kung saan ginawang pwedeng Para hindi mawala yung pondo. Tama Para po. para magastos lang ka. Tama po. As per instruction po ni Boss Henry, kasi po pag binalik natin yung pera kung saan nanggaling yan, mawawala po. Meron na po kasing gastos na proponent yan. So, ano mangyayari? Hindi po Hindi ibabalik. butas-butas yan minsan. Bago may problema, ililipat nyo lang. Kaya kahit anong lagay natin ng pondo, tubig yan baha yan lulusot yan. Kaya baha pa rin. Tama po. Tama. Tama po. So, talagang nakakalungkot kasi parang hindi nyo ba, taga Bulacan pa naman kayo, di ba? Di ba? Sabi ko nga, di ba, na may kumti kayong, siyempre, minsan may para kinabang kayo, pero hindi nyo ba naisip yan? Bayan nyo, probinsya nyo, sana man lang inayos nyo para hindi nababahay makababayan nyo. Di ba? So, may mga paborito ba kayong contractors? Halimbawa, siyempre, maraming contractors. Siyempre, meron kayo mas mga pinapaboran, meron kayo mas kilala, mas kaibigan, mas malapit sa inyo. Andito po si Sims. Yan. Si Sims. Your Honor, kagaya nga po nang sabi ko, ang napapaboran pong mga contractor dito kung sino po yung nagbibigay ng 2% kay Boss Henry na additional. So, halimbawa, tignan na natin yung para hindi tayo magka-substandard ulit. Halimbawa, yung buong ilog, no, nilalagyan po natin ng flood control, flood mitigation. Yung mga paborito nyo, binibigay nyo yung mas madali para mas mababang cost, yung tabi ng kalye. Di ba mas mababang cost doon? Yung malapit lang. Kaysa yung nandun kayo sa malayo, sa malalim, ibabarge mo pa yung equipment doon Medyo mas mabigat ang cost doon. Halos siguro plus 50% more. Tama. Si Boss Henry po nagde-decide yan, Your Honor. Wala po kaming karapatan doon. So, sila nagde-decide kung sinong contractor ang gagawa ng anong portion. Tama po, Your Honor. So, iba-iba ang, iba-iba ang cost dahil nga, siyempre, depende ron sa yung lugar. Opo, yung sa mas mga malalim, equipment po na mas gamit. mahal yung equipment. So, Excuse Boss me Henry, again. Di ba ikaw ang head ng back? Opo, Your Honor.